sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa sandaling yun, humarap siya sa silahis ng pagsikat ng araw, ang gintong liwanag ay dumampi sa kanyang mukha, at sumili ang banayad, mahinahon, ngunit may taglay na kapangyarihang ekspresyon, mariin niyang winika, puno ng kasiyahan, kaninang madaling araw, muling umangat ang aking kasanayan sa alchemy, at tunay ngang magaan ang aking kalooban. Dagdag pa niya, may kumpiyansa at bahid ng pagmamataas, marahil ay panahon na upang silipin ang ating nakababatang kapatid, baka lubos na siyang nalululong sa kanyang pagkukultiba. Patuloy ang sambit ni Shu Luochen, nakatindig ng tuwid, worry isang aninong nakabantay mula sa likuran, ang Su Changyu na iyan, bilang unang nakatatandang kapatid, napakahina ng kanyang pagpipigil sa sarili. Dagdag pa niya, may halong pang-uuyam, dahil lamang kapos sa talento ang bata, nagtatampaw na't nagtatago sa likod ng bangin, kunwari makata, hindi ba't kaiya-hiya yun? Lumipat ang eksena sa tirahan ni Yep Ying, mula sa malayo, tanaw ang katahimikan ng kanyang bakuran, habang siya'y nakaharap din sa pagsikat ng araw, doon, sa gilid ng bangin, nakaupo si Yep Ying, taimtim na nagkukultiba, bakas sa kanyang mukha ang katahimikan, ang kalmadong determinasyon, at ang muling pag-usbong ng kanyang panloob na lakas, tila ba siya'y muling isinilang. Ngunit biglang dumating si Shu Luochen, dahilan upang mapalingon si Yep Ying sa gulat, kasabay nito, mariin at kalmadong nagtanong si Shu Luochen, Junior Brother, kumusta ang iyong pagkukultiba? Agad na tumindig si Yep Ying, walang pag-aatubili, bahagya siyang yumuko, pinagdampi ang kanyang mga kamay sa harap bilang tanda ng paggalang, at buong pagrespeto'y nagsabi, Second Senior Brother, narito ka. Pagdakay tumugon siya, may kalmadong tinig, nag-uulat ako, Second Senior Brother, nakagawa ako ng kaunting pag-unlad. Ngunit sa kanyang isipan, sumili ang pilyong ngiti, habang palihim na nagbiro sa sarili. Kahit kahapon ay nakamit ko ang isang napakalaking tagumpay, dapat manatili akong mapagpakumbaba. Dagdag pa niya, pinapakalma ang sariling damdamin, manahimik ka, Yep Ying, gaano man kalakas ang tukso na magyabang, pigilan mo. Hindi nagustuhan ni Shu Luochen ang kanyang narinig, napakunot ang kanyang noo, at malalim na nag-isip, ano ang sinabi niya. Dagdag pa niya, bakas ang matinding pagtataka, kaunting, pag-unlad lamang, imposibleng mangyari yun. Bahagyang umiling si Shu Luochen, at mariing nagtanong, may halong pag-aalinlangan, ano ang sinabi mo, maliit na pag-unlad, daw. Agad namang tumugon si Yep Ying, walang bakas ng pag-aalinlangan, ang walang lason na sining ng alchemy na itinuro mo sa akin. Nang marinig ito, napasinghap si Shu Luochen, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang anyo, at mahinaong nagbigay ng payo, Junior Brother, kahit nakaraniwan lamang ang iyong talento, sinasabi ng Sect Master at ng First Senior Brother na ikaw ay may mabuting kalooban, tapat, mabait, at mapagpakumbaba. Dagdag pa niya, puno ng kumpiyansa ang tinig, kahit hindi ka makagawa ng isang pil, huwag kang magsisinungaling, nauunawaan mo ba? Ngunit agad na nagpatuloy si Yep Ying, bakas sa kanyang mukha ang matatag na kumpiyansa, ngunit hindi ako nagsisinungaling, Senior Brother. Nang marinig yun, tila biglang dumilim ang anyo ni Shu Luochen, bakas sa kanyang mukha ang lungkot at awa, ngunit may halong pagdududa, habang pabulong niyang winika sa sarili, magaling na bata, napakatapang mong sabihin yan. Dagdag pa niya, puno ng pag-aalinlangan, non-toxic alchemy, kahit ang unang Senior Brother ay hindi magyayabang ng ganyan. Sa sandaling yun, upang patunayan ang kanyang sinabi, walang pag-aatubiling inilabas ni Yep Ying ang isang pil na kulay berde, mariin niyang winika, may kumpiyansa sa tinig, totoo ito, Second Senior Brother, narito, ito ang pil. Agad itong kinuha at sinuri ni Shu Luochen, nakapako ang kanyang tingin sa berdeng pil, bakas sa kanyang mukha ang pagtataka at pag-aalinlangan, mariin niyang binigkas, ito ba'y isang gathering spirit pil? Agad namang tumango si Yep Ying, tanda ng kanyang pagsang-ayon, at buong kumpiyansang nagsabi, tama. Nang marinig ito, napailing si Shu Luochen, sumili sa kanyang mukha ang pilyong ekspresyon, kasabay ng matinding inis, mariin niyang winika sa sarili, hindi lamang siya nagsisinungaling, kundi ipinapanggap pa niyang sariling gawa ang isang pil na binili lamang niya. Dagdag pa niya, tila may napagtanto, sa wakas, nauunawaan ko na kung bakit labis na nalulumbay si Su Changyu. Napanguso siya, at bahagyang isinipat ang kanyang matalim na tingin kay Yep Ying, mariin niyang winika,
hindi ko ito palalampasin. Dagdag pa niya, puno ng paghamak, kailangang turuan ko ang batang ito ng aral tungkol sa katapatan. Agad niyang inayos ang sarili, ngumisi ng bahagya, at may halong pag-aalinlangan at paghamak na kalmadong nagsabi, hindi masama, kung ganoon, little brother, ipakita mo sa akin muli ang proseso upang mabigyan kita ng ilang payo. Ngunit sa kanyang isipan, may bulong na puno ng paghamak at pagmamalabis, tingnan natin kung paano ka makakahanap ng palusot ngayon. Samantala, nang marinig ito, bahagyang natigilan si Yep-ing, itinaas niya ang kamay sa gilid at mariing tumugon, may pag-aalinlangan sa tinig, ngunit, senior brother, ang paggawa ng pil ay inaabot ng ilang oras, hindi ba't sayang lamang ang iyong panahon? Mariing sambit naman ni Shu Luochen, puno ng kumpiyansa, walang problema, maluwag ang aking oras ngayon. Matapos niyang masabi iyon, napabuntong hininga siya, napailing, at mariing nagwika sa sarili habang nakapikit ang mga mata, gaya ng inaasahan, hindi ka magkakaroon ng lakas ng loob na pumayag, nagdadahilan ka na agad, hindi ba? Dagdag pa niya, kung gayon, kalimutan na natin, nagkakamali rin naman ang mga bata, kaya... Ngunit hindi na niya natapos ang kanyang pangungusap, sapagkat biglang sumabat si Yep-ing, puno ng kumpiyansa ang tinig, kung ganoon, ayos lang. Nang marinig ito, tila dinaanan ng malamig na hangin ang katawan ni Shu Luochen, bahagya siyang nanigas, bakas sa kanyang mukha ang matinding gulat at pag-aalinlangan, mariin niyang winika sa isip, pumayag siya. Pagkatapos, taas noo niyang isinipat ang kanyang tingin at mariing nagsabi, kung ganoon, sige, magsimula ka. Ngunit sa kanyang kaloob-looban, bakas ang matinding inis at paghamak, habang mariing nagbulong sa sarili, magaling na bata, ikaw mismo ang nagdala ng kapahamakan sa iyong sarili. Walang pag-aatubili, agad na nagsimula si Yep-ing, taimtim siyang naupo sa lupa, at mariing winika, magsisimula na ako ngayon. Unti-unting lumabas mula sa kanyang katawan ang bughaw na espiritual na enerhiya, kumikislap at dumadaloy na parang ilog ng liwanag. Samantala, taas noong nakamasid si Shu Luochen, bakas sa kanyang mukha ang halong inis at paghamak, habang mariing nagwika sa sarili, tingnan natin, kung paano ko gagamitin ito upang turuan ka ng aral na hinding-hindi mo malilimutan. Makalipas ang isang oras, makikita si Shu Luochen na nakaupo, mariing nakatitig kay Yep-ing, bakas sa kanyang mukha ang pag-aalinlangan at pagtataka, worry isang mandirigmang hindi mapakali sa katahimikan ng paligid. Makalipas ang 2 oras, ang kanyang nooy nababalutan na ng pawis, ang dati kalmadong ekspresyon ay unti-unting nagdidilim, tila ba ang bawat tibok ng oras ay nagiging pabigat sa kanyang dibdib. Makalipas ang 3 oras, ang kanyang mukha'y nagbago, pilyo, nakakunot, at worry isang gorilyang nagpipigil ng galit, ang kanyang pangay namamaga sa pagkabagot, at ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa inip. Hanggang sa dumaan ang ika-4 na oras, dito, ang halong pagkabagot, pagkapikan, at matinding inis ay nagbunga ng kakaibang anyo. Tila ba nag-transform si Shu Luochen sa isang asong handang kumawala, ang kanyang pasensya'y nasa rurok, handang sumabog anumang saglit. Ngunit sa wakas, natapos na si Yep-ing sa kanyang ginagawa, buong kumpiyansa niyang iniabot ang isang makintab, lunti ang pil sa harap ng kanyang senior brother, at buong lakas ng loob na winika. Second senior brother, natapos ko na ang refining. Mula sa kanyang kamay, kumislap ang berdeng pil, parang hiyas na isinilang mula sa apoy at espiritu. Nang makita ito, bahagyang natigilan si Shu Luochen, napaatras siya, worry aatakehin sa puso dahil sa matinding gulat, dumadagundong ang kaba sa kanyang dibdib, at mariin niyang winika sa isip, humawak ka, humawak ka. Dagdag pa niya, halos hindi makahinga, kailangan kong magpahinga sandali. Agad siyang tumalikod, tinakpan ang kanyang mukha, at mariing nagsalita, puno ng pagkabigla, sandali lang, bigyan mo ako ng oras. Mula sa likuran, napailing si Yep-ing, bakas sa kanyang mukha ang pagtataka, mahina niyang ibinulong, may mali ba? Sa puntong ito, ang ekspresyon ni Shu Luochen ay tila isang matandang hakluban, hindi may pinta, puno ng pag-aalinlangan at pagkabigla, mariin niyang winika sa sarili, tika hintay, maaari bang, ang depresyon ni Su Changyu ay hindi dahil sa kakulangan ng talento?